Yon, good morning dyan mga kabule. Magandang gabi dyan sa inyo mga kababayan ko. Ang iyong lingkod, kabule. Anyway mga kabule, yung mga hindi naka-follow dyan at mag-subscribe. Mag-follow at mag-subscribe na. At i-share and like na rin mga kababayan. Baka naman dyan. Anyway mga kababayan ko, no, bangungot talaga to si Trilling sa buhay ko. Busit na busit talaga ako dito sa tao na to, yung sundalong kanin na to, ano. Dahil naman naiirita ako kasi sabi niya nga na nabudol daw tayo ng mga Duterte. Nabudol daw tayo simula kay Tatay Digong hanggat sa bunso ni Tatay Digong na si Kitty Duterte, kay Sara Duterte, kay Pulong at kay Baste, ano. Nabudol tayo, sabi niya. Alam mo, mga kababayan ko, ito yung mga pinagsasabi ni Trillanes, inggit sa buhay to, inggit sa mga Duterte, kaya lahat sinisira niya lahat. Simula sa tatay hanggang dun sa bunsong anak ni Duterte, sinisira niya lahat, na sinasabi niya mga kababayan ko, kumukuha daw ng pera, nangungulekta daw, galing sa drug lord, ang mga pera nito, ng mga Duterte. So, mga kababayan ko, ito si Trillanes, ano na lang to paninira na lang to, lahat gagawin niya para hindi makaupo mga Duterte kahit sino. Kasi siya na mismo nagsabi noon, meron siya sinabi na in-interview siya na simula kapag nakaupo si Sara Duterte sa 2028, sunod-sunod na yan. Hanggat doon kay sa bunsong babae. Kaya ito, doon pa lang mga kababayan ko, talagang plano niya na pabagsakin ang mga Duterte para sila makakaupo. Anyway mga kababayan, ang point ko rito mga kababayan, kung mga pinagsasabi ni Trillanes, noon time nyo ba Trillanes, may nangyari ba? Simula nung kay Pinoy, may nangyari ba? Di ba? Wala. Ang dami ng presidente na dumaan sa Pilipinas, wala nangyari. Di ba? Wala nangyari, puro kurap. 'Di ba? Wala nangyari sa Pilipinas. Wala talaga nangyari. Hindi katulad to ni Duterte mga kababayan ko. Nung po si Tatay Digong, may pinagbago. Kahit sabihin na natin na may kurap, pero nagbago mga kababayan ko. Binago ni Tatay Digong ang Pilipinas. 'Di ba? Lahat ang dami, ang corruption, kalinisan, 'di ba? Mga adik nagtatago, ang daming nagawa ni Tatay Digong that time. Yung mga passport, naging 10 years, license 10 years. Ano pa ba? Kalinisan. Boracay, nilinis niya. Oh, Manila Bay, mga sidewalk, ang dami. 'Di ba? Ano pa ba? Ang dami mga kababayan ko. Mga tulay. 'Di ba? Yung mga ang dami. Nung panahon nyo, meron bang ganyan? Wala mga kababayan ko. Sa panahon ni Pinoy, sa nanay niya, wala rin nangyari. Kay Gloria, wala din. Kay Erap, wala din. 'Di ba? Ang dami ng dumaan na presidente na wala nangyari. Kay Tatay Digong lang ang may pagbabago at may malasakit sa Pilipinas. Kaya hindi mo masisisi Trilling yung mga tao na nawala ng tiwala sa inyo. Dahil kayo mismo, yung Sub 44, Yolanda. O ano ba nangyari doon? Panahon ng amo mo yun, Pinoy. Pero asa na nangyari? Buong mundo tumulong sa Yolanda. Nasira na yung mga bigas, ano nangyari? O, Sub 44. Tingnan nyo, kagahama ng gobyerno ni Pinoy, Sub 44, sinubo ang Sub 44. O, ano nangyari? O, di ba? Kaya hindi mo masisisi, Trillanes, na simula nung 2016 hanggang ngayon, wala nang tiwala sa inyo. Kami nabudol nyo noon. Kaya pasalamat kami, may social media na eh. Trillanes, hindi nyo na maninlang, kayong mga dilawan kayo, hindi nyo na maninlang mga tao kasi may social media na. Nung panahon pa ninyo na wala pang social media, wala pa mga phone,
to ano lang, to TV lang, mga fake news, karamihan mga pinapadala nyo. Pinupuri nyo lang yung mga dilawan. Pero ngayon, nakikita na namin, may social media na. Kaya hindi nyo na malinlang ang mga Pilipino. At hindi na mga bobo na katulad noon na nagsunod-sunuran sa inyo. Matalino na mga Pilipino ngayon. Dahil unang-una, may social media, may mga vlogger na katulad dito. Ang dami sila, Banat Bay, nandyan, sila Boss Dada, marami. Si Oli, ano ba to? Ang dami ng mga vlogger na yung mga matitino ang nagpapahayag ng maayos at parehas at patas. Diba? Kaya hindi nyo naman nila mga Pilipino ngayon, Trillanes. Kaya hindi mo masisisi yung mga tao bakit walang tiwala sa inyo. Hindi kami nabudol ni Duterte. Talagang yun lang ang totoo para sa amin. Kasi nung time nyo, wala nangyari. Ikaw, Trillanes, tingnan mo yung sarili mo. Nung time, ano ba pinaglalaban mo? Kaya ka na nanalo dahil sa pinaglalaban mo sa Magdalo. Pero inakaupo ka sa Senado, doon ka na bumaliktad. Doon ka na nagkaleche-leche. Parehas ka rin na rin nila. Pinaglalaban mo, ang kapwa mo, sira ulo. Tingnan mo, kasama mo nga Magdalo, di ka na napagkakatiwalaan dahil isa kang sinungaling. Kaya, Trillanes, hindi mo masisisi mga Pilipino. Hindi mo taga masisisi. Kasi, ikaw mismo, nagsira sa sarili mo. 'Di ba? Okay sana kung tinuloy mo lang yung pinaglalaban mo nun sa Magdalo, dun sa Ukwood. Kung tuloy mo lang, baka kukunin ka pa ni Duterte nun ng Vice President. Kasi sa tamang paglalaban mo. Pero anong ginawa mo? Hindi naman kami maniniwala kung wala kang likod eh. Wala sa likod dito, yung sa'yo. Sa tingin mo, tatakbo ka kung walang sumusuporta sa'yo. Sa tingin mo, walang nagbibigay sa yung maleta-maleta o aray kung di ka come on. Hindi tanga mga Pilipino. Kaya wag kami, Trillanes. Kaya mga pinagsasabi mo na nabudol kami na dito ni Duterte, hindi yun. Yun ang katotohanan. May pagbabago ang Pilipinas nung dumupo si Tatay Digong. Lahat natakot, karamihan. Yung mga namapatay naman dyan, puro naman kriminal yun eh. Mga salot sa lipunan. Labas-pasok, kakalabas lang sa bilanggo, titira na naman. Di ba? Yung mga iba doon na sinasabi nyo na mga patayan, wala naman yun eh. Puro issue nyo na lang yun. Dinagdag nyo na lang na napatay, na tumba. Pero totoo nyo, wala naman eh. Di ba? Kaya ang dami nyo problema. Hindi nyo kami masisisi mga mga loyalista diyan, mga dilawan diyan, mga kakampi. Hindi nyo masisisi mga Pilipino. Kasi kayo mismo ang nagsira sa Pilipinas. Duterte lang ang may malasakit. Kaya kayo, humanda kayo sa 2028. Sara Duterte or Solid Duterte forever.